Kabanata 1271. O Diyos ko, totoo ba yun? Nagkaroon ka na naman ng panibagong tagumpay. Pagkarinig nito, tumayo si Sheila ng excited at nanlaki ang mga mata. Tunay ng kamangha-mangha at kahanga-hanga na si Severin ay isa ng third grade medium rank na alchemist. Hindi inakala ni Sheila na ganoon kabilas ang pag-unlad ni Severin. Kung sakaling kumalat ito sa Dracodom, siguradong magugulat ang lahat. Haha, mabuti, napakatalino talaga ng anak ko. Sobrang tuwa rin ni Maurice at hindi niya mapigil ang ngumiti. Noong nasa kulungan pa si Severin, marami silang utang sa iba at madalas silang inaapi ng mga tauhan ni Easton. Napakahirap ng kanilang buhay noon na hindi man lang sila makabili ng karne para mailuto sa hapagkainan. Iba na talaga ang kanilang buhay ngayon. Ni sa panaginip ay hindi inakala ni Maurice na magiging ganito ang takbo ng buhay nila. Tatay, ang galing mo. Ang tatay ko ay isang kahanga-hangang tao. Masayang sinabi ni Celine habang pumapalakpak. Ngumiti si Severin kay Celine at sinabi, Celine, may talento ka rin. Mag-ensayo ka ng mabuti, at magiging malakas ka rin. Alam ko, mag-e-ensayo ako ng mabuti. Tumango si Celine at tumingin sa olang na nasa mesa bago lumunok. Ngumiti si Severin. Celine, mukhang gutom ka na. Kumain na tayo. Kumain na tayo lahat. Masayang sabi ni Diane. Bumalik siya dala ang isang bote ng pulang alak. Pagkatapos, binuksan niya ito at nagsalin sa mga baso ng lahat. Tumayo si Sheila at kinuha ang bote mula kay Diane. Diane, asawa ka ni Severin. Hayaan mong ako na ang gumawa nito. Napangiti si Diane sa ginawa ni Sheila. Asawa ka rin niya. Nagsasalin lang naman ako ng alak para sa lahat. Hindi naman ito mahirap gawin. Haha, halina, magdiwang tayo. Napatawa si Severin nang makita sina Diane at Sheila na magkasundo. Pagkatapos ng hapunan, pumunta si Severin sa silid ni Diane para kunin ang kanyang gantimpala. Kinabukasan, maagang gumising si Severin at nagsimulang gumawa muli ng mga alchemical peel. Mayroon na lamang siyang 10 set ng sangkap na natitira. Nang matapos siya, matagumpay siyang nakagawa ng 2 alchemical peel. Kasama ang ginawa niya kahapon, 3 third grade medium rank na alchemical peel na ang kanyang nagawa. Inilagay niya ang mga ito sa isang porselanang bote. Nang tumingin siya sa orasan, napansin niyang gabi na. Sumilip siya sa bintana. Kina Rachel at ang iba pa ay hindi pa ito kailangan. Para naman sa akin, hindi na gaanong may epekto kung kakainin ko ito. Pero hindi rin naman ito tuluyang walang silbi. Panahon na para sa isa na namang tagumpay sa aking kakayahan. Sa tulong ng mga alchemical peel, maaari kong makamit ang inaasam kong breakthrough. Isa para sa breakthrough, at ang 2 ay para patatagin ang aking lakas. Makalipas ang ilang araw, kinain ni Severin ang 3 alchemical peel. Sa wakas, nagkaroon ng pag-unlad sa kanyang kakayahan, at naging matatag na rin ang kanyang kapangyarihan. Makalipas ang ilang araw, sina Wendy, Lily, at ang iba pa ay mga level 9 warrior kings na. Sigurado akong sina Rachel at ang iba pa ay umunlad na rin. Pagkatapos mag-isip sandali, bahagyang ngumiti si Severin. Sa ngayon, wala pang nakakaalam na may 6 siyang mga bodyguard na level 9 warrior king sa kanyang mansyon. Ang kanilang kakayahan ay maituturing na kabilang sa pinakamataas na antas ng mga mandirigma sa mundong mortal. Dahil natapos na ni Severin ang paggawa ng third grade medium rank spiritual herbs, ginamit niya ang kanyang libreng oras upang gumawa ng mga alchemical peel para kina Diane, Sheila, at Celine. Hindi siya binigo ni Celine. Hindi lang siya nagkaroon ng breakthrough, kundi umabot pa siya sa level 2 profound master noong nakaraang araw. Si Sheila naman ay naging level 5 profound master, habang si Diane ay naging level 7 profound master. Sobrang saya ng dalawa dahil sa kanilang bagong antas. Mas malapit na sila sa pangarap nilang maging warrior king. Nang bumaba si Severin, naroon na sina Rachel at Zoheb. Bakit kayo narito? Ngumiti si Severin at nagtanong. Sumagot si Zoheb, Supreme Leader, kami ni Rachel ay mga level 9 warrior kings na. Ang iba naman ay nasa level 8 warrior kings na. Sa tingin ko ay makakaangat na rin sila sa loob ng ilang araw. Sobrang saya namin at gusto naming ibahagi ang balita sa iyo.
Tumango si Severin at nasiyahan. Hindi masama, hindi ko na kailangang mag-alala sa inyo. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya. Sayang lang, hindi ko pa rin natatagpuan ang natitirang 4 na halls. Wala pa rin akong balita tungkol sa kanila. May 7 buwan na lang ako. Ngumiti si Rachel, huwag kang mag-alala. Nagpadala na ako ng mga tao para hanapin sila. May 36 na county, at halos kalahati na ang aming nasusuyod. Sa tingin ko, aabutin pa ng 2 hanggang 3 buwan bago makakuha ng mas maraming impormasyon. Nakahinga ng maluwag si Severin. Oo, alam kong hindi ito dapat madaliin. Pero mas mabuti kung mahanap natin sila ng mas maaga para matulungan ko silang umabot sa level 9 Warrior Kings agad. Mas panatag ang loob ko kung ganoon. Matapos mag-isip, nagtanong si Rachel. Supreme Leader, bakit gusto ng iyong Uncle Master na maging level 9 Warrior Kings kami kapag nahanap mo kami? Alam mo ba kung bakit? Mapait na ngumiti si Severin. Hindi ko rin alam. Hindi niya sinabi sa akin. Ginagawa ko lang ang ipinag-utos niya. Pero sinabi niya na kapag natupad ninyo ito, may malaking oportunidad na naghihintay para sa inyo. Na-excite si Rachel. Sobrang inaabangan ko na iyon. Haha, magpahinga muna kayo. Pwede kayong gumawa ng kahit ano, basta huwag lang kayong gagawa ng gulo at iwasan niyo ang anumang gulo, sabi ni Severin na nakangiti. Lilikha ito ng malaking usapan kapag nalaman ng iba na napakaraming level 9 Warrior King sa lungsod na ito. Huwag kang mag-alala, hindi kami ganoong klase ng tao. Biglang naalala ni Rachel kung paano dumating si Severin sa tamang oras upang iligtas siya. Labis pa rin siyang nagpapasalamat. Kung may magtatangkang mang-api sa amin, hindi namin sila palalampasan. Tumawa si Zoheb. Huwag kang mag-alala, wala nang mangangahas na mang-api sa atin. Alam nilang kabilang tayo sa county mansion, maliban na lang kung galing sila sa ibang lungsod at hindi alam ang kalagayan dito. Matapos mag-isip sandali, muling tumingin si Severin kina Rachel at Zoheb. Dahil nandito na rin kayo, bakit hindi na lang kayo manatili para sa hapunan? Pwede rin tayong magdiwang ng magandang balita. Ngumiti si Rachel, walang problema, isang karangalan ang makasabay sa inyo sa hapunan. Tumawa si Zoheb. Ayos, pwede tayong uminom ng 1 o 2 baso. Bahagyang ngumiti si Severin. Rachel, pare-pareho na tayong nasa iisang panig ngayon. Hindi mo na kailangang maging sobrang formal o masyadong maayos ang tindig. Huwag mong isipin na isa kang tauhan ko. Isa ka ring panauhin dito. Hi Miss Rachel, Mr. Zoheb. Masayang bati ni Sheila nang pumasok siya sa silid. Ngumiti si Severin. Nagkaroon sila ng breakthrough at ngayon ay level 9 Warrior Kings na sila. Inanyayahan ko silang maghapunan at mag-inuman ngayong gabi para magdiwang. Pakiusap, sabihin mo sa kusina na maghanda ng mas maraming pagkain ngayong gabi, pwede ba? Tumingin si Sheila sa kanila na may halong paghanga. Naiinggit ako, ibig sabihin, halos kapantay na ninyo ang 4 na dakilang Diyos ng digmaan. Kailan kaya ako aabot sa ganyang antas? Ngumiti si Rachel kay Sheila. Napaka-talented mo, kaya hindi magtatagal ay makakahabol ka rin sa amin. Pero hindi namin kayang ihambing ang aming sarili sa 4 na dakilang Diyos ng digmaan dahil sila ngayon ay mga warrior emperors na. Napakalaki ng mundo. Marami pang mga mandirigmang hindi kilala o nananatiling tahimik. Kahit magkaroon tayo ng breakthrough sa ating kakayahan, kailangan pa rin nating manatiling mapagkumbaba. Sumang-ayon si Zoheb. Tama iyon. May punto si Miss Rachel. Mahalaga ang pagiging mapagpakumbaba. Sige, pupunta muna ako sa kusina para sabihin sa kanila na maghanda ng mas maraming pagkain ngayong gabi. Ngumiti si Sheila at umalis. Pagkaalis ni Sheila, nakita ni Severin na pumasok si Sofia na may ngiti sa labi. Hey, guwapo, nandito na naman ako. Masayang bati ni Sofia. Kasama niya sina Diane at Megan. Ngumiti si Megan. Oy, Severin, alam mo bang ang galing ng pagkakataon? Kakauwi lang namin galing sa pamimili at nakita namin si Sofia sa may pinto. Nagpatuloy si Megan sa pang-aasar. Ito na ang pangalawang beses na bumisita si Sofia sa'yo. Hindi ka naman siguro manhid, di ba? Alam ko namang alam mo na kung bakit siya pumupunta rito. Commendat si Megan kay Severin habang nagsasalita. Namula si Sofia,
Para bang nabasa ni Megan ang iniisip niya at natuklasan nitong naroon siya para lapitan si Severin. Bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi na siya nagdalawang isip na magpaliwanag. Megan, hindi yan ang iniisip mo. Nandito ako dahil may kailangan akong pag-usapan kay Severin. Bakit ka nahihiya? Dahil ba totoo ang sinabi ko? Ngumiti si Megan, tila sigurado sa hinala niya. Naalala ko, dati lagi mong tinatawag siyang gwapo, pero kailan mo sinimulang tawagin siya sa pangalan niya? Hindi, nandito talaga ako dahil may mahalaga akong kailangang pag-usapan sa kanya. Bakit naman ako pupunta rito nang walang dahilan? Mabilis na paliwanag ni Sofia habang tinatakpan ang kanyang mapulang pisngi, halatang kinakabahan at naiilang. Tahimik lang na nakamasid si Dayan at bahagyang napakunot ang noo. Mukhang hindi pa nagkakaroon ng relasyon si Sofia, dahil kung nagkaroon na siya, hindi sana niya basta ipinakita ang kanyang emosyon kahit patotoo ang sinabi ni Megan. Gayunman, tuwang-tuwa si Dayan dahil napakakisig ng kanyang asawa, na hanggang sa pati ang isang elit na disipulo ng Stormy Moon Sect ay nahulog ang loob sa kanya matapos lang siyang makilala ng ilang ulit. Umubo si Severin at agad binago ang usapan. Ahem, Megan, tama na ang biro. Miss Sofia, sabi mo may kailangan kang pag-usapan sa akin. Tumingin si Sofia sa kanilang lahat at bahagyang kinagat ang labi. Pwede ba tayong mag-usap ng tayo lang? Tumingin si Severin sa iba at nagsabi, Dayan, pwede bang samahan mo muna sina Rachel at Zoheb? Maghahapunan sila kasama natin. Kakausapin ko lang sandali si Sofia. Sige, ngumiti si Dayan at kumandat kay Severin. Tumango si Severin. Miss Sofia, tara, doon tayo mag-usap. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ni Severin si Sofia sa hardin malapit sa villa. Sinuri muna niya ang paligid upang matiyak na walang ibang makaririnig sa kanilang pag-uusap. Miss Sofia, wala nang ibang tao dito. Pwede mo nang sabihin kung ano iyon. Ngumiti si Sofia, may magandang balita ako para sa'yo. Nasabi ko na sa aming sect leader ang tungkol sa iyo at sinabi kong isa kang third grade low rank na alchemist. Hulaan mo kung ano ang naging reaksyon niya. Pagkarinig noon, napakunot ang noo ni Severin at mabilis na pinag-isipan ang sitwasyon. Miss Sofia, pinadala ka ba ng sect leader mo rito para hikayatin akong sumali sa inyong sekta? Alam ko kung gaano kahalaga ang isang third grade low rank na alchemist sa isang sekta, pero hindi ako interesado sumali. Kahit paanyayahan ninyo akong maging elder ng sekta. Ano? Napakunot din ang noo ni Sofia sa pagtanggi ni Severin, at bago pa man niya may lahad ang alok. Sigurado ka bang ayaw mong pag-isipan ito? Inaanyayahan ka naming maging Grand Elder, hindi lang basta Elder. Nagpatuloy siyang nagsasalita, na halatang nagmamadali. Ang Grand Elder ay may mas mataas na kapangyarihan kaysa Elder. Mas nirerespeto siya ng sect leader. Sa kasalukuyan, iisa pa lang ang Grand Elder sa aming sekta. Isa rin siyang third grade low rank na alchemist pero hindi kasing husay ng mga alchemical pill na ginagawa mo. Mapait na ngumiti si Severin. Miss Sofia, paumanhin talaga. Ang totoo, may sarili ng sekta ang Uncle Master ko. Ayon sa aming kasunduan, sasali ako sa sekta niya pagkalipas ng 7 buwan. Kung sasali man ako sa isang sekta, tanging sa kanya lang ako pwedeng sumali. Kung sasali ako sa Stormy Moon Sect, baka patayin niya ako. Ganun pala. May sekta rin pala ang Uncle Master mo. Sigurado akong aalagaan ka ng maayos kapag sumali ka sa kanya. Bahagyang nalungkot si Sofia. Umaasa siyang makikita pa niya si Severin ng madalas at baka sakaling mapaibig niya ito kung sasali si Severin sa kanilang sekta. Kung hindi, kailangan niyang maghanap ng dahilan tuwing gusto niyang bumisita sa kanya sa hinaharap. Gayunman, hindi siya madaling sumusuko. Pagkatapos mag-isip sandali, nagtanong siya, paano kung payagan ng aming sekta na sumama at magsanay sa loob ang mga asawa mo at anak mo? Hindi namin karaniwang pinapayagan iyon, pero para sa iyo, handa kaming lumabag sa patakaran. Kabanata 1295. Ngumiti si Severin matapos marinig iyon. Pagkatapos ay sinabi niya, napakagandang alok niyan. Ang kasalukuyang antas nila ay masyadong mababa at tiyak na hindi papasa sa mga kinakailangan ng Stormy Moon Sect. Nakikita kong handa kayong labagin ang mga patakaran para lang makasali ako.
Pagkaraan ng sandali, sinabi niya, hindi ako pwedeng sumali sa inyo. Sana maintindihan ninyo, may ipinangako na ako sa aking tiyuhing guro. Napabuntong hininga si Sofia at mapait na ngumiti. Sige, kung desidido ka na, hindi na kita pipilitin. Nag-isip siya sandali at nagsabi, oh, gusto ko ring magpasalamat muli sa alchemical peel. Isa na akong level 4 warrior emperor ngayon. Kung wala ang peel na iyon, aabutin pa ako ng ilang buwan o kahit isang taon bago marating ang antas na ito. Ngumiti si Severin. Magkaibigan naman tayo, hindi ba? Isa lang namang alchemical peel iyon. Hindi mo kailangang magpasalamat ng paulit-ulit, pero pasensya na, hindi ko talaga matatanggap ang alok mo. Ngumiti pabalik si Sofia, walang problema, kahit hindi kita makumbinsi, pwede pa rin naman tayong maghapunan ng magkasama. Tumawa si Severin, haha, huwag kang mag-alala, ako ang taya sa hapunan. Nagkwentuhan pa silang dalawa sandali bago bumalik sa villa. Nang nagpahinga na si Sofia, agad na nagtungo sina Megan, Sheila, at Diane kay Severin dahil sa sobrang kuryosidad nila kung ano ang pinag-usapan nila ni Sofia. Ano, iniimbitahan ka nilang maging Grand Elder, at pwede pa kaming sumama para magsanay kasama mo. Bakit hindi mo tinanggap ang alok? Isa ka bang tanga? Excited na sabi ni Megan. Napakagandang pagkakataon nito. Iyan ang posisyon ng Grand Elder. Ano ba ang iniisip mo? Isa itong pagkakataon para makasabay kami sa tagumpay mo. Mapait na ngumiti si Severin. May mas maganda akong plano. Hindi ko pa natatapos ang misyon na iniatas sa akin ng aking tiyuhing guro. Maghintay muna tayo. Hindi niya masyadong naikwento sa akin ang tungkol sa kanyang sekta, pero may kutob akong mas malakas iyon kaysa sa Stormy Moon Sect. Bakit mo nasabi iyan kung hindi mo naman alam ang tungkol sa sekta niya? Paano kung mas mahina iyon kaysa sa Stormy Moon Sect? Hindi maintindihan ni Megan kung bakit ganoon kakumpiyansa si Severin. Sumagot si Severin, dahil hindi ko moari ang antas ng aking tiyuhing guro. Ibig sabihin, napakataas ng antas niya kumpara sa akin. Madali niyang natukoy ang antas ko. Doon naunawaan ni Megan ang ibig sabihin ni Severin at natawa ito. Ah, ganoon pala, siya ang tiyuhing guro mo, tama. Kung ipagpapatuloy mo ang pagsasanay mo sa sekta niya, isasama mo ba sina Diane, Sheila, at Celine? Pwede mo rin ba akong isama? Pamilya mo rin naman kami. Oh, at si Benjamin. Isa rin siyang alchemist. Hindi naman siguro masama kung hihilingin mo sa tiyuhing guro mo na payagan din siyang sumali sa sekta, di ba? Nag-isip si Severin sandali at piniling huwag muna mangako agad. Sinabi niyang seryoso, hindi ko pa maibibigay ang sagot ngayon dahil iyon pa lang ang unang beses kong nakilala ang alagad ng aking guro. Hindi ko pa siya nakikita noon, kaya hindi ko alam kung siya ba ay madaling kausap. Hindi ka naman siguro seryoso, di ba? Ganun ba talaga kahirap para sa kanya na pumayag? Kunot noong tanong ni Megan na halatang medyo nadismaya. Ngumiti si Severin at nagsabi, may 7 pang buwan bago iyon. Sa panahong iyon, siguradong maaabot na nina Diane, Sheila, at Celine ang isang tiyak na antas ng lakas. Dahil siya ay alagad ng aking guro, siguro naman ay magiging maayos lang kung isasama ko silang tatlo. Nagkatinginan sina Sheila at Diane. Ngunit nagpatuloy si Severin, si Benjamin naman ay isang first grade high rank na alchemist sa ngayon, at naniniwala akong magiging second grade na alchemist na siya pagdating ng panahon. Madali lang para sa kanya na makapasok sa sekta. Ikaw naman, baka mahirapan kung wala kang anumang antas ng lakas o talento sa oras na iyon. Pagkaraan ng saglit na katahimikan, nagpatuloy si Severin, ang alagad ng aking guro ay maaaring siya rin ang pinuno ng sekta, pero hindi niya basta-basta mababaliwala ang opinyon ng mga nakatatandang miyembro ng sekta. Kaya magiging mahirap na tanggapin ka. Hindi, halatang labis na nasaktan si Megan. Anong gagawin ko kung lahat kayo ay sasali sa sekta at pati si Benjamin ay susunod? Siya ang nobyo ko. Paano kung iwan niya ako pag nakilala niya ang ibang magaganda roon? Lalo siyang lalakas, at ako naman ay magiging pabigat lang sa kanya. Lalaki lang ang agwat sa pagitan namin. Tapos na ang relasyon namin. Napagtanto ko na hindi ko kayang pantayan ang antas niya sa hinaharap. Ngumiti si Sheila ng pabiro at sinabi, ano ka ba, maganda kang babae.
Palagi kang tatapat sa pamantayan niya. Iginulong ni Megan ang mga mata at sinabi, hindi ito ang oras para sa mga biro na ganyan. Mag-relax ka, sabi ni Severin na nakangiti. Nangako na ang alagad ng aking guro na bibigyan ako ng gantimpala na makakatulong para mapabago ang talento ng isang tao sa larangan ng pagsasanay. Dati, plano kong ibigay iyon kay Diane, pero dahil sina Diane, Sheila, at Celine ay nakapagsanay na, ibibigay ko iyon sa iyo. Makakatawid ka sa hangganan ng kakayahan at makapagsisimula kang magsanay. Medyo gumaan ang loob ni Megan nang marinig iyon. Napanguso siya at nagsabi, ayan, ganyan dapat. Kapag nakatawid na ako, kailangan mong maghanda pa ng maraming pills para sa akin. Gusto kong makasabay kay Benjamin, o kahit man lang umabot sa halos parehas na antas ng lakas niya. Ikaw na ang bahala doon. Ikaw ang pinakamagaling na bayaw na pwede kong hilingin. Alam ni Severin na makakaramdam ng kakulangan si Megan kung hindi siya makapagsanay o mababa ang antas niya kumpara kay Benjamin. Kaya tumanggo siya at nangako. Huwag kang mag-alala. Ipapangako kung ihahanda ko ang mga pills para sa iyo. Mas mabilis ang magiging pag-usad mo sa tulong ng mga iyon, pero kailangang maghintay ka muna hanggang maging matatag ang bawat antas bago ka muling magpatuloy. Kailangang masanay ka muna sa bagong antas ng lakas mo. Huwag kang masyadong magmadali. Ayaw nating maging hindi matatag ang lakas mo pagkatapos ng bawat pag-angat. Ngumiti si Megan at tumanggo. Huwag kang mag-alala, bayaw. Hindi ako magiging sakam. Hehe, maraming salamat. Ang galing mo talaga. Tama ang kapatid ko sa pagpili sa iyo. Si Lucy lang ang tanga dahil hindi kanya pinahalagahan. Hehe, kailan ka pa natutong maging bolere? Pabirong tanong ni Severin. Nag-dinner si Severin kasama ang lahat sa isang restaurant bago sila masayang bumalik sa mansyon ng gobernador. Nakahiga si Sofia sa kama, puno ng magkahalong damdamin. Kahit wala nang maririnig na ungol mula sa kwarto sa tabi niya, hindi siya makatulog dahil sa dami ng iniisip. Nasabi na niya kay Severin ang gusto niyang sabihin, kaya hindi niya na alam kung anong dahilan pa ang maaari niyang gamitin para manatili. Anong gagawin ko? Biglang osal ni Sofia habang napaupo siya. Hindi tulad ni Sheila, wala siyang tapang o lakas ng loob para subukang agawin ang puso ni Severin. Sa kabaligtaran, si Sofia ay isang mahiyain at konserbatibong babae. Nalulungkot siya dahil wala na siyang dahilan para manatili. Sa oras na iyon, nakahiga si Severin sa kama kasama si Diane. Nakasandal ang ulo nito sa dibdib niya at mahina nitong sinabi. Pakiramdam ko gusto ka ni Sofia, base sa naging reaksyon niya kanina. Namula siya ng gusto nung sinabi ni Megan iyon sa kanya. Kita ko na isa siyang inosenteng babae. Ngumiti si Severin ng mapait at sinabing, huwag mo nang sabihin yan, mahal ko. Sinabi na rin ni Sheila dati na gusto rin daw ako ni Yuka at Nancy. Kung titingnan mo sa ganyang paraan, parang sinasabi mong dapat kong gawing asawa ang mga babaeng iyon dahil gusto nila ako. Hindi ko magagawa iyon. Ngumiti si Diane at nagkibit balikat. Tinaas niya ang kilay at sinabi, kung gusto mo rin naman sila, subukan mo kaya. Tiningnan siya ng masama ni Severin at sagot niya, gusto mo lang palalain ang sitwasyon, ano? Matulog ka na, magandang gabi. Kinabukasan ng umaga, nagpaalam na si Sofia kay Severin ng may lungkot at panghihinayang. Samantala, maganda naman ang naging takbo ng relasyon ni Franco at Nana. Matapos ang ilang araw ng panliligaw, tila tuluyan nang nahulog ang loob ni Nana sa kanya. Habang naglalakad silang dalawa, naramdaman ni Franco na tamang panahon na. Sinabi niya kay Nana, mas lalo kang gumanda at naging kaakit-akit kumpara noong una kitang makilala, Nana. Namula si Nana sa narinig at napuno ng saya ang puso niya. Nahihiya niyang tanong, talaga ba? Hindi mo lang ako binibiro, di ba? Sagot ni Franco, bakit naman kita bibiruin ng ganon? Sinasabi ko lang ang totoo. Araw-araw ay mas lalo kang gumaganda, at hindi ka kailanman kumukupas. Mas lalong namula si Nana at tumalikod. Medyo naiilang niyang sabi, iba ka ngayon, Franco. Bakit ka nagsasabi ng mga ganyan? Pero mabilis ang tibok ng puso niya at tila may kakaibang naramdaman. Tumingin sa kanya si Franco bago nagsalita, napagtanto kong nahulog na ako sa iyo, pero nakakalungkot lang dahil hindi tayo nakatadhanang magkasama. Napatigil ang puso ni Nana sa narinig.
Mabilis siyang tumingin kay Franco at tinanong niya, tama ba ang narinig ko, Franco? Sinabi mong nahulog ka na sa akin. Tumango si Franco. Oo, Prinsesa Nana. Gusto kita. Sana maaari akong maging prinsipe mo, pero hindi pinapayagan ng tadhana na magkasama tayo. Bakit naman? Gusto rin kita. Ano bang pumipigil sa atin kung pareho naman tayong nagmamahalan? Tanong ni Nana. Bigla siyang natigilan at tila may naisip. Natigilan siya at may halong pagtatakang tanong, natatakot ka bang hindi pumayag ang ama ko? Huwag kang mag-alala, ipapangako kong magiging maayos ang lahat. Sapat na ang katayuan mo para maging karapat-dapat sa akin. Sandaling tumigil si Nana bago nagtanong ulit, alam mo ba kung gaano katagal kitang hinintay sabihin yan? Malungkot ang mukha ni Franco, pero agad niyang niyakap si Nana. Patawad. Nakakalungkot lang talaga dahil hindi tayo itinadhana para sa isa't isa. Magiging mabuting magkaibigan na lang tayo. Bakit? Hindi nakakatawa yan, Franco. Ano pa bang makakapigil sa atin kung nagmamahalan naman tayo? Huwag kang mag-alala, siguradong papayag ang ama ko. Nagsimulang kabahan si Nana dahil hindi niya alam kung ano ang kinatatakutan ni Franco. Ipinaliwanag ni Franco, dahil nakagalit ako ng isang lalaki at sinira niya ang aking pagkalalaki. Hindi na ako normal na lalaki. Isa na akong walang silbi. Napamulagat si Nana. Ilang hakbang siyang umatras at natigilan sa gulat. Paano nangyari iyon? Sino ang gagawa ng ganyang bagay sa iyo? Hindi ba mataas ang antas ng kapangyarihan mo? May mga malalakas ka namang tagapagtanggol, di ba? Anak ka pa ng isang commander. Sino ang may lakas ng loob na umatake sa iyo? Ang pangalan niya ay Severin, at siya ang gobernador ng South County. Galit na sabi ni Franco habang pinipigilan ang puot at pinipigilan ang kamao. Gusto niyang patayin si Severin. Severin, galit ding sabi ni Nana habang pinipigilan ang galit. Hindi ba patay na siya? Hindi ba nakaganti na ang ama mo para sa iyo? Siya ay warrior emperor. Umiling si Franco nang may pagkadismaya. Kahit na level 2 warrior emperor ang ama ko, hindi pa rin niya kayang tapatan si Severin. Malamang level 3 o level 4 warrior emperor na siya ngayon. Ginawa niya iyon sa akin dahil lang sa aksidenteng natamaan ko ang puwet ng isang babaeng receptionist sa restaurant kung saan ako kumain. Hindi ko alam na pag-aari pala iyon ng South County Mansion. Hayop na iyon. Nagagalit na sigaw ni Nana habang tinatapakan ng lupa sa inis. Maghihiganti ako para sa ginawa niya sa iyo. Nagpanggap si Franco na wala siyang alam tungkol sa Shadro at mapait na ngumiti. Wala rin namang silbi. Hindi ko na magagantihan iyon. Paano ako makakaganti kung mismong ang ama ko ay hindi niya kayang tapatan? Wala akong magagawa kundi tanggapin na malas lang talaga ako. Sandali siyang tumigil at muling nagsalita na may kalungkutan. Hindi ko pinahalagahan ang presensya mo noon, at ngayong minahal na kita, huli na ang lahat. Kasalanan ko na hindi ko pinansin ang totoong pag-ibig na nasa harapan ko. Ngayon, kailangan kong mabuhay na may pagsisisi. Sigaw ni Nana sa galit. Agad lumipad papunta sa kanila ang ilang tao na nagtatago sa dilim nang marinig ang sigaw niya. Ano ang nangyari, kamahalin? Ginawa ba niyang masama sa iyo, kamahalin? Paparusahan namin siya. Marahas na tanong ng ilang level 8 at level 9 Grandmasters. Itinaas ni Nana ang kamay. Kalma lang kayo. Umalis na kayo. Huwag ninyo akong istorbohin. Bagaman nagtataka, agad ding lumayo ang mga tao. Nang makaalis na ang mga ito, sinabi ni Nana, huwag kang mag-alala, Franco. Sasabihin ko sa ama ko na pagalawin ang Shadro para tulungan kang maghiganti. Hindi ko hahayaang wala akong gawin. Shadro, sino sila? Malalakas ba sila? Nagkunwaring walang alam si Franco at nagtanong kay Nana. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Malakas talaga sila, sabi ni Nana na may ngiti. May mga 12 o higit pang miyembro at kakaunti lang ang nakakaalam tungkol sa kanila. Marami sa kanila ay mas mataas pa ang antas kaysa sa ama mo. Ang kanilang pinuno ay umabot na sa antas na 8 warrior emperor. Kahit ang ama ko ay may mataas na paggalang sa kanila at maingat na hindi sila ma-offend kapag may mga transaksyon. Ganun ba sila kalakas, tanong ni Franco na may pagtataka?
Pagkatapos ay nagsalita siya na may emosyon. Mukhang may pag-asa pa pala akong makaganti. Pero agad din siyang napakunot noo at nagsabi, siguro kalimutan na lang natin. Kung ang ama mo nga ay kailangang igalang sila ng ganoon, hindi ko kayang humingi ng tulong sa ama mo para ipakiusap sa kanila. Baka hindi rin sila tumulong sa ganitong bagay. Bahagyang napakunot ang noo ni Nana. Hindi basta-basta gumagalaw ang Shadro. Kumikilos lang sila kapag may kinalaman sa kaligtasan ng Dracodem. Saglit siyang tumigil bago nagpatuloy. Pero huwag kang mag-alala, mahal ako ng ama ko. Alam kong gagawin niya ang lahat para sa akin. Huwag kang mag-alala tungkol doon. Maghintay ka na lang sa balita tungkol sa pagkamatay ni Severn. Salamat, sabi ni Franco na labis na naantig. Hinawakan niya ang kamay ni Nana ng may lambing at nagsalita sa malungkot na tinig. Nakakalungkot lang kasi hindi na ako normal na lalaki. Hindi na kita mapapasaya sa hinaharap. Ngunit nagulat siya nang sabihin ni Nana, may mga pagsubok ang bawat relasyon, Franco. Kahit hindi tayo magkakatuluyan, mananatili ka pa rin sa puso ko. Naging emosyonal si Franco noon. Hindi niya inasahan na ganoon kalaki ang pagmamahal sa kanya ni Nana. Niyakap niya ito ng mahigpit at nakaramdam ng lambing. Buwisit, bakit niya niyayakap si Prinsesa Nana? Ang kapal ng mukha niya. Sigaw ng isa sa mga lalaking tagapangalaga ni Nana. Halos maglabasan na ang galit niya at sobrang pangit ng kanyang ekspresyon. Ngumiti naman ang matandang lalaki sa tabi niya. Wala ka ng pag-asa, Michael. Matagal mo nang gusto si Nana pero wala ka namang nakuhang resulta. Mahigpit na kinuyam ni Michael ang kamao niya. Kahit hindi ako karapat-dapat sa kanya, hindi naman dapat napalapit siya sa lalaking kagaya ni Franco. Ayon sa investigasyon ko, hindi mabuting tao si Franco. Mukha lang siyang matinong lalaki pero marami siyang ginagawang masama. Ang nakakapagtaka lang, hindi naman niya gusto si Prinsesa Nana noon, bakit ngayon bigla niyang gustong makuha ang puso nito? Pagkatapos mag-isip sandali, sabi ng matandang lalaki, hindi naman talaga kapansin-pansin si Prinsesa Nana pagdating sa itsura, at si Franco ay mapili sa babae. Kaya hindi niya ito pinansin noon. Kaya nakakagulat din na ngayon ay ganito siya kalapit kay Nana. Pagkatapos noon ay muling nagsalita ang matanda. Huwag ka pang mawalan ng pag-asa. Baka sandaling yugto lang ito kay Franco. May pag-asa ka pa. Ngumiti ng mapait si Michael. Sana nga, sinabihan ko na si Nana na umiwas kay Franco pero ayaw niyang maniwala. Hay, siguro nga nagiging manhid talaga ang tao kapag sobrang in love. Pagkaraan ng ilang sandali, lumapit sina Franco at Nana sa kanila. Umuwi ka na. Uuwi na rin ako. Huwag kang mag-alala, ha? Sigurado akong makukumbinsi ko ang ama ko, sabi ni Nana kay Franco na may ngiti. Kabanata 1300. Sige po, mag-ingat ka. Paalam ni Franco habang kumakaway. Pagkatapos ay tumalikod na siya at umalis sakay ng kanyang sasakyan. Ihatid niyo ako pabalik sa palasyo, sabi ni Nana kina Michael at sa mga kasama nito. Pagkarating nila, umakyat si Nana at nilapitan ang kanyang ama na si Logan. Ama, tawag ni Nana kay Logan na may matamis na ngiti. Masahe ko po kayo. Ngumiti si Logan at pumayag. Habang ine-enjoy ang pagmasahe ni Nana sa kanyang balikat, sinabi niya, ano bang nakain mo ngayon? Nagulat ako na ikaw pa ang nagkusang magmasahe sa akin. Sabihin mo nga, may kailangan ka ba? Hindi ako maniniwalang gagawin mo ito nang walang dahilan. Malambing na sagot ni Nana, talagang walang nakakalampas sa inyo, ha? Lumakad siya mula sa likod papunta sa harap at lumuhad sa tapat ni Logan. Minasahe niya ang mga binti ng ama at nagsabi, Ama, si Franco ay inapi, at gusto kong hilingin na tulungan siya ng mga tao ng Shadro para makaganti. Sandali lang, sagot ni Logan na nagulat. Nagbibiro ka ba, Nana? Totoo bang gusto mong hilingin ko sa mga tao ng Shadro na tulungan si Franco dahil lang inapi siya? Hindi ko magagawa iyon. Anak siya ni Leslie, at marami siyang malalakas na tauhan. Kung tutuusin, kaya siyang ipagtanggol ng ama niya. Bakit pa niya kailangan ng tulong ng mga tao ng Shadro? Hindi natin dapat istorbohin ang mga iyon kung wala namang kinalaman sa kaligtasan ng Dracodem. Napasimangot si Nana at nagsalita ng may lungkot. Humihingi lang po ako ng tulong dahil wala nang ibang paraan. Kung kaya lang ng ama ni Franco, siguradong gaganti na siya.
Pero sa pagkakataong ito, hindi niya kaya ang kalaban. Ano, hindi kaya ng ama niya ang kalaban. Biglang tumaas ang boses ni Logan na halatang nagulat. Imposible iyon. Hindi ba't level 2 warrior emperor ang ama niya? Paano hindi niya kaya ang isang tao lang? Baka naman nakabangga siya ng galing sa isang nakatagong sekta. Magiging malaking problema iyon. Tiniyak ni Nana, hindi po siya galing sa anumang sekta. Ang pangalan niya ay Severin, at siya ang gobernador ng South County. Paano naging ganun kalakas ang gobernador ng South County? Napakunot noo si Logan bago nagsabi. Pero kahit ganoon, isa rin siyang taga-Dracodam, kaya isa rin siya sa atin. Walang dahilan para patayin siya, lalo na kung kapwa natin siya. Bukod pa rito, makabubuti sa atin kung mas marami tayong may talento sa Dracodam. Hindi agad nakasagot si Nana. Pero ama, ayokong nakikitang inaapi si Franco. Si Leslie ay marami ring naiambag sa Dracodam. Papayag ka na lang bang magdusa siya ng ganun? Bakit hindi pinatay ni Severin sina Leslie at Franco pagkatapos niyang manalo laban sa kanila? Tanong ni Logan matapos mag-isip sandali.